Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law and use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Magandang hapon sa inyo lahat, okay? Hapon din naman. Meron lang ako itatanong, okay? Ito yung simpleng tanong lang. Sa tingin nyo ba, mga mabubuti kayong tao? Hindi. Hindi? Singgero ako. Kasinggero. Pwede ko bang i-test kung totoo? Meron lang ako mga ilang tanong. Sagutin nyo lang, malalaman natin kung ano nga ba kayo talaga, kung mabuti nga ba kayong tao o hindi. Okay? Pwede ba natin simulan na? Okay, go. Okay, unang tanong. Subukan nyo na ba magsinungaling? Ano naman? Okay, kung nakapagsinungaling na kayo, anong tawag sa inyo? Sinungaling. Sinungaling. Okay, pangalawang tanong. Nasubukan nyo na bang magnakaw o kumuha ng isang bagay na hindi sa inyo kahit na pinag-usapan natin kasing liit na isang candy ng may-ari pa kapatid ninyo? Oo naman. Okay, so kung nagawa nyo na yan, tawag sa inyo? Opo. Ha? Wag na nakaw. Okay, pakinggan nyo to ha. Ako nung narinig ko to, tinamaan din ako eh. Sabi ni Kristo minsan, sabi niya, tumingin ka pa lang daw sa isang babae na may pagnanasa sa isip mo, nakiapit ka na daw dun sa babae na yun sa puso mo. Nag-commit ka na adultery. Okay? So, hindi mo kailangan magkaroon ng isang aktwal na sexual na relasyon sa isang taong hindi mo asawa para tawagin kanya na adulterer. Okay? Tingin pa lang na may pagnanasa. Ito tanong ko sa inyo. Nasubukan nyo na ba tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Madalas. Madalas. Okay, so ibig sabihin sa paningin ng Diyos, kayo yung mga naging makikiapid o adulterer. Okay. Alam niyo itong oras na ito, inamin niyo na kayo sinungaling, magnanakaw, makikiapid pa, adulterer pa sa puso ninyo. Alam niyo ba na 3 pa lamang yan sa 10 utos ng Diyos, meron pang 7. Paano kaya? Huwag naman mangyari ngayon ha. Bigla kayo namatay, pumarap kayo sa Diyos para hatulan niya at ang pinagbasihan niya ng paghatol niya sa inyo, yung 10 utos niya. Sa harapan kaya ng Diyos, kayo kaya may sala o walang sala? Innocent or guilty? Guilty. Wala. Siya guilty, ikaw wala. Okay, guilty. Dahil kasi syempre, may batas, nilabag, guilty. Di ba? Okay, at ang pinakamabigat na tanong. Dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo nararapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Inferno. Hindi ba malaking problema yon? Sakto lang. Napag-isipan niya, masakto lang. Okay, paintindi ko sa iyo kung ano impyerno ha. Sabi ng Biblia, ang impyerno ay isang lugar na may apoy na hindi namamatay at mga uod na hindi namamatay. Pag pumasok kayo doon, wala nang labasan, magpawalang hanggan. Ang dahilan, sabi kasi ng Biblia, Revelation sa 3:23, Romans 3:23, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan yun? Sa impyerno. Meron pa nga isang verse sa Revelation 21:8. Ito sinabi, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy. Inamin nyo kanina na kayo sinungaling. Okay? Ito sitwasyon. May kasalanan kayo saban sa isang makapangyarihan at banal na Diyos. Dahil sa kasalanan niya, sabi niya, pagbayaran niyan at ang pagbabayad sa impyerno. Ang laki ng problema, di ba? Okay, pero kung sabihin ko sa inyo, merong lusot doon. Gusto nyo malaman kung paano kayo makakalusot? Okay, ang lusot nyo na lamang doon ay kung merong ibang magbabayad para sa inyo nung dapat sanay kayo magbayad. Parang ganito yan. Abiel, tama? Abiel, kunyari, pumasok ka sa isang museum. Tapos doon sa labas ng museum, may nakalagay na babalaan na mag-ingat daw dahil pagka meron kang nasira doon, babayaran mo. Pag di mo nabayaran, makukulong ka. Pero imbis na tandaan mo yung paalala, yung babala, ang ginawa mo sa loob ng museum, nagtatatalong ka, nagtatumbling ka, nagsasayaw ka. Meron ka na sunggo na isang bagay doon na basag. Nilapitan ka ng mga gwardiya, may-ari ng museum. Sabi niya, Abiel, ano yan eh? 10 million pesos yan eh. Wala kang 10 million pesos, ano mangyayari sa'yo? Makukulong ka. Dinadala ka na, hinihila ka na para dalhin sa kulungan nang meron pala isang lalaki ang nandun din sa loob ng museum. Nakita yung nangyari, lumapit sa may-ari. Nilabas niya yung checkbook niya, sinulat niya 10 million pesos. Sabi niya sa may-ari, itong lahat ng laman ng nasa bangko ko, binabayad ko para kay Abiel. Makukulong ka ba? Hindi na. Bakit hindi na? Kasi meron na nagbayad, nung dapat sana ikaw magbayad na hindi mo kayang bayaran, tama? Alam niyo ba na gano'n na eksaktong ginawa para sa inyo ni Jesus 2,000 taon na nakakaraan?
Diyos siya na may likha ng lahat na nakikita natin, pati ng mga hindi natin nakikita. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nabuhay na katulad natin, pero ni minsan di siya gumawa ng kasalanan. Pero pagkaraan ng 33 taon, napako siya sa krus, doon siya pinarusahan, doon pinahirapan, doon pinaya, doon pinatay. Sabi ng Biblia, para patunayan na tunay siyang Diyos, nabuhay siya pagkaraan ng 3 araw. Itong tanong, bakit kaya siya naparusahan, wala naman pala siyang kasalanan? Ano kaya dahilan? Siya na bayad sa mga kasalanan namin. Okay, exactly. Ang ginawa niya, kayo na may sala, palalayain niya dahil siya na ang nagbayad. Isipin niyo to ha, kayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero siya yung naparusahan, hindi ba nakakahiya tayo? Nakakahiya tayo, di ba? Pero pag inisip niyo rin to, kayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero bukal sa loob na binayaran ni Kristo yung dapat sana kayo magbayad, hindi ba tindi ng pag-ibig ng Diyos sa inyo? Okay. Ngayon, ito sitwasyon, may kabayaran na ang kasalanan natin. Ano yon? Sakripisyo ni Kristo. Ang tanong, paano mapupunta sa inyo? May dalawang hinihingi ang Diyos na gawin nyo. Una, gusto niya pagsisihan nyo ng tunay yung mga kasalanan nyo. Yung mga pagsisinungaling, pagnanakaw, pagnanasap, anumang mga hindi nakakalugod sa Diyos. Basahin nyo Exodus chapter 20, doon nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Kung lahat ng yon na nalabag ninyo, gumawa kayo ng pangako sa Diyos na tatalikuran nyo na yun sa tulong niya. Hindi nyo kayang tumalikod sa sarili nyo kakayanan, pero pag nakita ng Diyos na gusto nyo talikuran yan, siya ang tutulong sa inyo. So, ang una nang hinihingi, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawang hinihingi niya, gusto niya magtiwala kayo na tanging si Jesus lang makapagligtas sa inyo. Bakit? Siya yung napako sa krus eh. Hindi naman relihiyon ang napako sa krus, kaya ayaw niya na isipin nyo na yung relihiyon ninyo magliligtas sa inyo. Ayaw niya din na isipin nyo na may mga mabubuti kayong pwedeng gawin para pasukin kayo sa langit, dahil anumang mabuting gawin natin, hindi niya buburahin yung katotohanan na meron na tayo mga kasalanan laban sa Diyos. Kaya dahil si Kristo yung napako sa krus, gusto niya pagtiwalaan nyo na siya lang makapagligtas sa inyo. Buong paniniwala nyo, lumalapit kayo sa Kanya. Pagkatapos yung pagsisihan ng kasalanan nyo, hinihingi ang tulong niya at pagliligtas niya. Huling tanong ko sa inyo, mahal nyo ba ang sarili ninyo? Oo naman. Kung tunay nyo mahal ang sarili ninyo, sana intindihan nyo may malaki kayong problema. Ano yun? Dahil sa kasalanan ninyo, pag bigla kayo namatay, dire-diretso kayo sa impyerno, di ba? Bye-bye. Sinabi ko sa inyo kung anong sinabi ng Diyos na dapat nyong gawin para makaiwas kayo sa impyerno. Pagsisisi ng tunay at pagtitiwala kay Kristo. Nasa inyo na ang desisyon. Okay? Hindi ko pa pwedeng ipilit sa inyo isang bagay, pero kung mahal nyo ang sarili nyo, alam niyo papunta kayo sa impyerno dahil sa kasalanan ninyo, sinabi ko sa inyo, hinihingi sa inyo ng Diyos na gawin. Okay? Maraming salamat.